Magandang umaga, ako si Joyce Molo ng Barangay Pineda. So nag-file na po ako ng COC dahil gusto kong lumahok sa panunungkulan. Dahil una, kailangan ho natin ang tunay na pagbabago. Bakit tunay na pagbabago? Kasi kailangan ng participatory government sa barangay, hindi ba? Kung tayo ay member ng Civil Societies Organization or CSO sa LGU, bakit hindi natin gawin sa barangay, hindi ba? So kailangan ang lahat ng mga CSO o organisasyon ay sumama sa paggogobyerno. So doon kasi natin malalaman kung ano ang mga hinaing, 'di ba? Para ang boses ng mga mamamayan or mga organisasyon ay mapakinggan natin at sumama sila sa plano, sa programa at aksyon sa gobyerno, hindi ba? At kailangan dyan, lalo sa Barangay Development Council, mas mataas ang porsyento ng kababaihan. So pangalawang puntos ay Women Empowerment o Magna Carta of Women ng RA 9710 na kung saan sila isa sa mga sektor na vulnerable dahil hanggang ngayon naman, ayaw nating aminin, ang katotohanan ay hindi pa rin talaga pantay ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Dahil ang mga kababaihan ay nanay, hindi lang sila pang tahanan, pang opisina, hindi rin sila pang marites, joke. So kailangan din nilang lumahok sa lahat ng aspeto po. Sa paggogobyerno, sila rin ho ang nag-iisip kung paano kakain ang pamilya. So kailangan ipasok natin ang tunay na livelihood, 'di ba? Livelihood ho kasi 'di ba kailangan may maiisip sila kung paano pakakainin ang pamilya, hindi ba? Livelihood ho, meron tayo dito sa ating pamahalaang Pasig ng sinasabing tapat loan. So isa ho akong protect nag-ano ng tapat loan, isa ho akong produkto ng tapat loan na kung saan nagbibigay ang ating pamahalaan ng pangkabuhayan o tulong, livelihood. Maliit ho yan para sa mga nag-uumpisa at pwede rin ho sa pandagdag na meron ng negosyo, hindi po ba? At pang-apat ho, kung wala ho ang ating mga senior citizen, wala din ho tayo, di ho ba? Kailangan ho, wala tayong iiwan, di ba? General equality and social inclusion. Dapat po makapag-isip ng programa para sa geriatric center na kung saan meron silang relaxation at habang nandun sila sa center na yon, tinitingnan ang kanilang vital sign kasi ang mga senior citizen, isang sakit niyan is dementia. So dapat meron silang ginagawa, di ba? Katulad ng pag-chess, pagdadrama, etc. At pwede rin nung ipasok doon ang livelihood. Yun hong mga senior citizen na malalakas pa ang katawan, pwede ho silang magtanim at mag-isip ng mga pangkabuhayan na pwede pa nilang gawin katulad ng mga matatandang babae na marunong magburda, magganchilyo. Last po ay ang professionalism. Hindi kailangan ikaw ay degree holder or meron kang masteral degree para maging professional sa barangay, di ho ba? Kasi kailangan bigyan natin ang mga staff, ang mga kawani ng barangay kung paano makipagkapwa, paano haharap sa mga constituents na pupunta sa barangay. Usually naman ang kliyente ng barangay ang kumukuha ng mga barangay certificate like barangay indigency, unemployment certificate, etc. Di ho ba? Dapat doon pa lang masanay natin ang ating mga kawani na matutong makipagkapwa kasi 'di ba pag pumupunta tayo sa barangay, sinasabi natin ang susungit ng mga tao doon at tandaan po natin sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan pag sinabi sa barangay yan, sa Barangay Pineda, 'di ba? Parang nakakahiya naman. So yun lang po, maraming salamat. Ano po ba? Tumatakbo kayo independent by choice? Bakit po independent? Independent by choice kasi po parang first time kong tatakbo, so gusto ko pong maipakita ang aking programa at patuloy na ginagawa. Ano po ang background nyo? Kayo po ba ay teacher or ano yung trabaho na ako po ay graduate ng Bachelor in Journalism sa PUP at ako po ay matagal na nagtrabaho sa Isumbong kay Tulfo, kay Montulfo bilang reporter po. So yun po. Okay, last na message na sa mga kabarangay niyo sa Pineda. Yan, mga kabarangay ko sa Pineda, ngayon pa lang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Tinutuloy lang po natin ang ating adhikain, ang patuloy na pagsiservisyo sa abot ng ating makakaya sa pagtulong sa ating mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Joyce Molon. Maraming salamat.